Nakuha na ng CCTV ang pag-ihip ng malakas na hangin sa Tayuman Tondo sa Maynila nitong linggo ng gabi. Kasabay nito ang pagsisimula ng pagbuhos ng ulan. Sa lakas ng hangin, ibinagsak nito ang isang nakaparadang motorsiklo sa isang eskinita. Ang isang lumang pang bahay naman nawala ng bubong ang ikalawang palapag. Nabigla raw ang mga nakatira sa biglang pagpasok ng malakas na hangin sa kanilang bahay na nagpatuklap sa bubong. Umapila sila ngayon ng tulong para sa pagsasaayos ng bahay. Malalaking sanga ng puno naman ang nagbagsakan sa loob at labas ng compound ng Department of Health sa pananalasa ng malakas na hangin. Walang nasaktan sa insidente. Agad namang nagsagawa ng paglilinis at pag-aayos sa lugar. Patuloy ang paghahakot sa sandamakmak na basurang sumulpot sa Baclaran sa Parañaque kasunod ng masamang panahon. Ang lokal na pamahalaan ipinuntong high tide ang isa sa mga posibleng nagpabaha sa lungsod nitong weekend. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque. Sa lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw, dito naipon ang sari-saring basura na itinapon ng mga mamamayan sa kung saan-saan. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Senro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami ho'y nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema rito. High tide, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. Ngayong umaga, patuloy ang paghakot sa mga basura sa estero. Gumagamit sila ng heavy equipment na mula sa pamahalaan. Yung basura na yan, dati malinis yan. So yung kasagsagan po ng bagyo, siguro dito napunta lahat yung basura, kaya di ka nagkaanuhan. Para siguro sir, ang magagandang gawin yan sir, sa mga basura, dapat iipon nila, ilagay nila sa kasi may mga truck naman po dumadaan sa mga basura, para hindi na tayo magkaganito. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide po siya at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita naman dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman na nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya, pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa irrigation canal sa Luna, La Union. Base sa investigasyon, biglang tumaas ang tubig sa irrigation canal habang ibinabalik ng biktima ang fish trap na gamit sa panghuhuli ng isda. Nadala pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin kalaunan. Nakatakdang magbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga naulila ng biktima. Sa Cadiz, Negros Occidental naman, patay ang isang pulis matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa Barangay Luna. Base sa investigasyon, sakay ng bangka ang biktima kasama ang 3 miyembro ng bantay dagat. Pinasok ng tubig ang kanilang bangka kaya napilitan silang lumusong sa tubig. Inanod ang 2 sa kanila na sinagip ng pulis hanggang ang pulis naman ang inanod at nawala. Natagpuan ang katawan niya matapos ang halos 1 oras. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Ligtas naman ang 3 kasama niya. Patuloy namang pinaghahanap.
ang isang lalaking tinangay ng rumaragasang ilog sa barangay Bayanga, Cagayan de Oro City nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, tumawid sa ilog ang biktima para maghanap ng palakang pang-ulam ng pangayin ng malakas na agos ng tubig. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Calapan Oriental, Mindoro, gaya ng kalsada sa barangay Bukayaw. Sa kuha po kahapon ng principal ng Bukayaw National High School, kita ang mataas na tubig papunta sa gate ng paaralan. Dahil sa baha, naging mabagal at maingat ang paggalaw ng mga sasakyan. Batay sa datos ng NDRRMC, mahigit 100 pamilya sa Calapan ang apektado ng masamang panahon. Tuesday latest! Excited na si Sparkle star Rocco Nacino para sa upcoming Kapuso action series na Hari ng Tondo. Malapit na ipalabas, tuloy-tuloy ang taping at excited lahat na ipakita yung mga eksena kasi malupit ang mga eksena dito. Matagal ko na hinihingi na magkontrabida. Sunod-sunod na rin yung mga proyekto ko na kontrabida ako, which is fun. Gaganap si Rocco na kontrabida sa series at maraming masosorpresa sa kanyang character. Makakasama ni Rocco sa series sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Itong weekend naman, spotted din si Rocco sa screening ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival entry niya na Tirik. Umiikot ang kwento ng pelikula sa isang pari na karakter ni Rocco na makaharap sa isang assassination plot. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman kung bakit bumabaha pa rin sa Cebu kahit 60 billion pesos na flood control projects na ang inilaan sa lalawigan sa nakalipas na 6 na taon. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Mananga River Flood Control Project sa Talisay City. Balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Ito ang tumambad sa Talisay City, Cebu matapos manala sa roon ng Bagyong Tino Nobyembre noong nakaraang taon. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Bunsod yan ang pag-apaw ng Mananga River. Mayroong flood control project sa Mananga, pero nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na tila hindi ito sapat para maibsan ang pagbaha. Ininspeksyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Mananga River Flood Control Project. Sabi ni Remulla, pag-aaralan nila kung nasunod ba ang master plan sa construction ng flood control project. Ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. Somebody has to answer for this. Kabilang ang ilang segment ng naturang flood control project sa nasa 60 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Visayas na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Karamihan dito ay nasa Cebu. For the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%, the bulk of it went to 7th District. No? That should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Isinulong din niya ang pagpapadaan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno sa digital online platform. Magdadagdag din sila ng 20 abogado sa Visayas Ombudsman na tututok sa investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto. Sinadjust ko rito sa ating mga tao dito is that we lobby for digital tools through the law na lahat talaga transparent na. Ang bidding from the barangay up to the executive department, dapat dyan, digital na. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Isang fetus ang natagpuan sa isang basurahan sa isang condominium building sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, nakasilid sa eco bag ang fetus nang makita sa basurahan ng isang housekeeper. Malaki raw ang posibilidad na residente lang ng condominium ang responsable sa pagtapon ng fetus. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa pagkakakilanlan ng magulang at kung sino man ang nagtapon sa fetus. Dinala na ito sa punerarya.
Huli ka magsagpukan ng isang SUV at isang kotse sa isang intersection sa Lawag, Ilocos Norte. Sa lakas ng impact, tumaob ang SUV. Agad namang lumabas ang 3 sakay ng kotse kabilang ang 2 minor de edad. Isinugod sila sa ospital dahil sa mga sugat. Patuloy ang investigasyon.